Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang American film na tinatawag na Bubble Boy. Mga spoiler sa unahan. Manood at mag-ingat. Isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy Livingstone ay ipinanganak na walang anumang immunity. Kahit isang maliit na mikrobyo ay maaaring pumatay sa kanya, kaya kailangan niyang panatilihing nakahiwalay. Hindi niya mahawakan ang anuman nang hindi ito nade-decontaminate. Kaya naman, kailangan niyang manirahan sa loob ng parang bula na plastic sphere para mabuhay siya sa buong buhay niya. Ang kanyang ina, si Mrs. Livingstone, ay overprotective sa kanyang anak. Hanggang sa 4 na taong gulang na siya, hindi man lang siya pinayagang umuwi. Gayunpaman, pagkatapos niyang maging 4, siya at si Mr. Livingstone ay dinala ang maliit na batang lalaki sa kanyang bula. May malaking bula din ang kwarto niya, kaya nakakalakad siya sa loob nito. Ang bula ay may pares ng nakausli na kamay na magagamit ng kanyang mga magulang para hawakan siya. Ang lahat ng kanyang mga laruan ay nade-decontaminate upang mawalan ng pinakamaliit na mikrobyo at itinatago sa loob ng bula. Si Jimmy ay nakatira sa silid na iyon mula noon. Ayaw ni Mrs. Livingstone na umalis siya sa bula, kaya tinapos niya ang lahat ng mga kwento sa oras ng pagtulog sa pagkamatay ng prinsesa dahil pinalaya sila. Pinahihintulutan lamang siyang manood ng isang channel sa TV at magbasa ng isang magazine dahil iginiit ni Mrs. Livingstone na sila lang ang ginawa. Ginagamit din niya ang mga nakausling braso para gupitin ang buhok nito at yakapin ang anak. Si Mrs. Livingstone ay isang matinding nasyonalista, kaya itinuro niya kay Jimmy ang mga bagay na sa tingin niya ay makatwiran at pinipilit niya ang kanyang mga ideya sa kanya. Gayunpaman, ang kawawang si Jimmy ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, kaya sumama siya dito. Alam ng lahat sa lungsod ang tungkol sa natatanging Bubble Boy, ngunit hindi ito gumagana sa kanyang kalamangan. Sa halip, binabalot ng mga kapitbahay na bata ang kanilang mga sarili sa plastic wrap at pinagtatawanan si Jimmy sa labas ng kanyang tahanan, madalas silang itinaboy ni Mrs. Livingstone. Ang tanging pagkain na kinakain ni Jimmy ay lutong bahay. Ang isang sistema ng pagdecontamination ay inilagay sa isang plastik na tubo, kung saan inilalagay ni Mrs. Livingstone ang kanyang pagkain upang patayin ang mga mikrobyo bago ito makuha ni Jimmy. Si Jimmy ay 16 taong gulang na ngayon. Isinalaysay niya na lumaki siya tulad ng ibang bata at masaya kapag nakakuha siya ng isang dekuryenteng gitara sa halip na isang kotse. Hanggang isang araw, nasa kanyang bintana siya nang makita niya ang isang bagong babae na kaedad niya na nagngangalang Chloe na lumipat sa kanyang lugar. Nagustuhan niya ang babae, ngunit wala siyang magawa. Higit pa rito, wala siyang alam tungkol sa pag-ibig o mga babae. Naramdaman ng kanyang ina ang kanyang pagkahibang at binigkas niya ang kwento kay Jimmy tungkol sa isang batang lalaki na namatay dahil hinawakan niya ang katabi nitong patutot. Sa mga susunod na taon, madalas niyang pinagmamasdan si Chloe sa kanyang mga bintana, napapansin din niyang pinagmamasdan siya nito. Isinalaysay niya na alam niyang may nangyayari sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano. Isang umaga, nagising siya na may paninigas at natulala. Lingid sa kaalaman ng konsepto, hinampas niya ang kanyang sarili ng pamalo, umiiyak siya at tinawag ang kanyang ina. Pumasok si Mrs. Livingstone at pinaulit niya ang pangako ng katapatan hanggang sa siya ay huminahon. Si Chloe ay may grupo ng mga sikat na kaibigan na nagpapatawa kay Jimmy, na tinatawag siyang Bubble Boy. Mukhang defensive siya sa kanya. Isang araw, kumatok siya sa pintuan ng Livingstone at pinapasok siya ni Mr. Livingstone. Nakita niya ang sistema ng mga plastik na tubo sa buong bahay at nabighani siya. Sinundan niya ang tubo at nakarating sa silid ni Jimmy. Nagulat at kinakabahan si Jimmy dahil ang kanyang ina lang ang nakausap niyang babae. Kinausap siya ni Chloe at sinabing gusto niya ang kanyang gitara. Sinubukan ni Jimmy na turuan siyang laruin ito gamit ang mga nakausling kamay. Nagsisimula siyang bigkasin ang pangako ng katapatan sa gitna nito. Simula sa araw na iyon, araw-araw nang magkasama ang dalawa. Hindi gusto ni Mrs. Livingstone ang kanilang pagkakaibigan, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ang isang montage ng paggugol ng oras na magkasama ay sumusunod. Binibigyan niya siya ng guinea pig sa loob ng bola para sa kanyang kaarawan at dinadala pa ang mga bata sa loob ng kanyang silid para sa Halloween.
Isang gabi, sa kanyang kaarawan, isang lasing na si Chloe ang pumasok sa loob ng silid ni Jimmy sa mga bintana. Sinusubukan niyang makapasok sa bula na sinasabing hindi na siya makakalayo sa kanya. Gayunpaman, hinimatay siya bago siya makapasok. Naputol ang eksena sa prom night ni Chloe. Ang kanyang pervert na kasintahan, si Mark, ay dumating upang kunin siya at si Jimmy ay nawasak. Inalok ni Mark si Jimmy ng sigarilyo, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Isang gabi, nakita ni Jimmy sina Mark at Chloe na nagkikita sa kanyang mga bintana. Kinabukasan, pumasok si Chloe sa kwarto ni Jimmy at ipinakita sa kanya ang engagement ring nito. Si Mark ay nag-propose sa kanya na pakasalan siya. Ang kanilang kasal ay ngayong katapusan ng linggo sa Niagara Falls, at siya ay dumating upang ipaalam kay Jimmy. Dismayado si Jimmy, ngunit hindi ito pinapakita sa kanyang mukha. Nagdala rin siya ng regalo na itinatago niya sa loob ng kanyang decontamination tube, ngunit hindi ito pinapansin ni Jimmy. Sa halip, ibinalik niya sa kanya ang guinea pig at hiniling na umalis siya. Umalis si Chloe na may luha sa mga mata. Nang maglaon, binuksan ni Jimmy ang regalo at nakita ito bilang isang snow globe na may nakasulat sa loob ng I love you. Nagulat, sinigaw niya ang kanyang pangalan at nagpa siya na pumunta sa Niagara Falls upang ihinto ang kasal. Nagsusumikap siyang gawin ang kanyang sarili bilang isang portable bubble shield at sa wakas ay matagumpay. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Masaya si Jimmy na tumakbo sa unang pagkakataon, nakarating siya sa istasyon ng bus at humingi ng tiket sa bus sa taong naroon. Gayunpaman, nakalimutan ni Jimmy na magdala ng anumang pera. Dahil sa pagkabalisa, sinubukan niyang tumawid sa kalsada nang mabangga siya ng bus. Lumilipad siya sa lupa, ngunit iniligtas siya ng kanyang bula. Lumabas ang mga tao sa bus at nag-alok na pasakayin siya. Masayang tinanggap ito ni Jimmy, ngunit nalaman niya na ang mga tao ay bahagi ng isang relihiyosong kulto. Nang itinuro niya ito, galit na galit nilang itinapon siya palabas ng bus. Ang grupo ng kulto ay nakarating sa kanilang destinasyon, kung saan ang kanilang pinuno ay nagpahayag ng isang tao sa loob ng isang globo upang maging tagapagligtas na ipinadala ng Diyos. Napagtanto ng grupo na si Jimmy ang kanilang tagapagligtas at nagsimulang hanapin siya upang alisin siya sa mundo. Samantala, nakilala ni Jimmy ang isang biker na nagngangalang Slim. Sinabi sa kanya ni Jimmy ang tungkol sa pag-ibig ng kanyang buhay na nagpakasal sa iba. Humanga si Slim at sinabi sa kanya ang tungkol sa dati niyang kasintahan na mahal pa rin niya na nagngangalang Wildfire. Pagkatapos ay inalok niya si Jimmy na sumakay at pareho silang tumungo sa Niagara Falls. Sa bahay, nakita ni Mrs. Livingstone na nawawala ang kanyang anak. Si Mrs. Livingstone at ang kanyang asawa ay nagsimulang hanapin si Jimmy dahil gagawin lamang ito ng pulisya pagkatapos ng 24 na oras ng pagkawala. Sa ibang lugar, narating ni Slim at Jimmy ang Vegas at huminto para magpahinga. Napakasaya nila sa isang kasino, ngunit mayroon lamang 2 araw si Jimmy bago ang kasal. Kaya, iniwan niya si Slim sa club, nagnakaw ng scooter, at tumakbo palayo dito. Matapos maglakbay ng ilang sandali, nadatna ni Jimmy ang kotse ng kanyang mga magulang, na sinubukang pigilan siya sa pagtakbo. Sa pagmamadali, naaksidente si Jimmy. Ngunit sa kabutihang palad, pinatalbog siya ng kanyang bula sa tumatakbong tren. Siya ay nakatakas sa kanyang ina, ngunit ngayon ay nakulong sa isang tren na may mga talento mula sa isang kakaibang palabas. Ang mga freak ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kanilang boss, si Dr. Freak, na nagpapanatili sa kanila na nakunan at ginagamit ang mga ito sa kanyang kakaibang palabas. Nakilala ni Jimmy si Dr. Freak, na isang dwarf. Hindi niya sinasadyang itinapon ang lalaki sa lupa gamit ang kanyang bula at pinalaya ang iba pang mga freak. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpunta sa Niagara Falls. Pero halos hindi na siya makagamit ng scooter, kaya pumunta siya sa isang restaurant para humingi ng masasakyan. Doon, binubuli ng isang grupo ng mga pulis ang isang lalaking nagngangalang Pushpo. Nang sabihin sa kanila ni Jimmy na wala siyang immunity, ipinapalagay nila na si Jimmy ay may nakakahawang sakit at tumakas sa lugar. Nagliyab ang restaurant sa kabuluhan
at inaalok ng push-pop si Jimmy na sumakay. Pumayag din siyang dalhin siya sa Niagara Falls. Sa ibang lugar, naabot ni Mrs. Livingstone si Dr. Frake, na nagsabi sa kanya na pupunta si Jimmy sa Niagara Falls. Galit na galit, tinawag niya si Chloe at sinigawan siya dahil pinatakas niya si Jimmy. Habang nakikipag-usap siya kay Dr. Frake, ninanakaw ng mga freak sa labas ang kanyang sasakyan. Papunta na sina Pushpop at Jimmy, nang mabangga nila ang isang baka sa gitna ng kalsada. Nababalisa si Pushpop dahil, sa kanyang relihiyon, ang mga baka ay simbolo ng Diyos, ngunit sa pagsunod sa salita ng kanyang ina, sinabi sa kanya ni Jimmy na mali ang kanyang relihiyon. Nakakasakit ito kay Pushpop, kaya iniwan niya si Jimmy ng mag-isa. Nakarating si Jimmy sa New York, humingi siya ng sakay mula sa isang matandang lalaki na nagngangalang Pipi, kung saan siya ay sumang-ayon. Nagising si Jimmy kinaumagahan at nagmamaneho pa rin ng sasakyan ang lalaki. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Jimmy na si Pipi ay nakahiga na walang buhay at ang kotse ay tumama sa isang billboard. Pumunta si Jimmy sa isang grocery at tinawagan si Chloe. Kinuha ni Mark ang telepono at sinabihan si Jimmy na sumuko dahil malapit na niyang pakasalan si Chloe sa loob ng isang oras. Wala na siyang pag-asa, kaya tinawagan niya ang kanyang ina at pinapunta siya para kunin siya. Parehong nagmamaneho ang kanyang mga magulang sa kanya at pinapasok siya sa kotse. Pumunta si Mrs. Livingstone sa banyo, nang tanungin ni Mr. Livingstone si Jimmy kung ano ang pakiramdam na nasa labas sa unang pagkakataon. Magkabanding ang mag-ama. Sinabi ni Mr. Livingstone kay Jimmy na huwag sumuko at subukan. Pagkuha ng kanyang mga salita, tumakbo si Jimmy upang ihinto ang kasal. Nakita ito ni Mrs. Livingstone at sinundan siya sa kanilang sasakyan. Kasabay nito, nahanap ng grupo ng kulto si Jimmy at sinundan din siya. Si Slim, kasama ang kanyang mga kaibigang biker, ay dumating upang iligtas din si Jimmy. Nakipagtitigan si Slim kay Mrs. Livingstone na nagkataon na ang kanyang dating mahal na wildfire. Lahat sila ay nagmamaneho sa runway ng eroplano. Isang eroplano ang lumipad at si Jimmy ay sumakay kasama ang isang matandang piloto. Lumipad sila sa Niagara Falls, ngunit bumagsak ang eroplano na nagpahulog kay Jimmy sa talon. Sa kabutihang palad, hindi siya hinayaan ng kanyang bula na malunod. Nagawa niyang makaalis sa tubig at nagmamadaling pumunta sa kasal. Nasa chapel sina Chloe at Mark, sinasabi ang kanilang mga panata, nang pumasok si Jimmy sa simbahan, inangkin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nang makitang ito ang kanyang huling pagkakataon para hikayatin si Chloe, inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib at binubuksan ang kanyang bula para halikan siya. Gayunpaman, pagkatapos nito, nawalan siya ng malay. Habang sinusubukang gisingin siya ni Chloe, dumating din doon sina Mr. at Mrs. Livingstone. Nagluluksa si Mrs. Livingstone sa pagkamatay ng kanyang anak, nang hilingin sa kanya ni Mr. Livingstone na sabihin sa lahat ang totoo. Nakakahiyang ibinunyag ni Mrs. Livingstone na walang kondisyon si Jimmy at bigla siyang nagising. Lumalabas na nagsinungaling siya sa kanya para ilayo siya sa kasamaan ng mundo sa lahat ng mga taon na ito. Nagulat si Jimmy, ngunit pinatawad ang kanyang ina nang sabihin niyang ginawa niya ito upang protektahan siya. Sa wakas ay niyakap niya si Chloe habang nagpalakpakan ang lahat. Ikot sa ilang buwan mamaya. Ikakasal sina Chloe at Jimmy. Lahat ng nakilala niya sa kanyang paglalakbay ay nasa kasal. Mr. Livingstone, Mrs. Livingstone at Slim ay isa na ngayong grupo. Nagtatapos ang pelikula nang makita naming nagmamaneho sina Jimmy at Chloe sakay ng kotse papunta sa kanilang honeymoon. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.